Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Napakagandang pagnilaya natin ng masigasig ang mga mensahe ng mga pagbasa, lalo't higit sa lahat, nagdudulot ito ng kasiyahan, kagalakan sa ating buhay. Ang mga suliranin ay nariyan lang yan. Kung hindi tayo marunong magdala, ito ay magdulot ng sakit, magdulot ng mga hindi maunawa ang karamdaman sa ating pangangatawan. Kaya, pagsikapan natin na maging masaya palagi. We have to enjoy our life dahil minsanan lang at isa lang ang ating buhay. Pagkatapos ng maraming pagkataon, nang tumanda na tayo, hindi na tayo pwedeng kumilos ng kung ano ang gusto nating gawin. Pero habang may lakas pa, habang masigla, habang kaya pa nating tumakbo, sumayaw, kumanta, at kaya pa nating tumawa, we will give our best. Ika nga, sabi ng isang kilalang santo, San Vicente de Paul, sabi niya, gawin natin ang lahat ng may pagmamahal. Ang pagmamahal na ito ay isa sa mga bunga nito ay ang kagalakan, ang kasiyahan. Amen? Ngayon ay araw ng Miyerkules, nasa ikasyam na araw na tayo sa buwan ng Oktubre 2024. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 4. Si Jesus ay nanalangin sa isang matahimik na lugar. Alam natin na ito naman talaga ang ginagawa ni Jesus. Sa panahon na siya ay mapagod, humahanap siya ng lugar na tahimik upang magkaroon ng patuloy na koneksyon, ugnayan ng kanyang sarili sa kanyang Ama. At pagkatapos ng nalangin, isa sa kanyang mga alagad ay lumapit at sinabihan niya, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. At sabi ni Jesus, kung manalangin kayo, ito ang gagawin nyo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Napakaganda. At sa bandang huli, sinasabi, bigyan mo kami ng aming makakain araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. At ilayo mo kami sa tukso. Napakaganda. Alam mo, itong panalangin Ama namin ay napakaganda dahil ito ay tinuro mismo ng ating Panginoong Hesus. Sana para sa akin kung ako lang ang tanungin, kahit Ama namin kung kabisado natin, sa ating mga ginagawa, huwag nating kalimutan na dasalin ito dahil napakaganda. Alam niyo yung pagturo ng panalangin ay nagsisimula yan sa ating pamilya. Naalala ko, tinuturuan ako ng aking lula, ng aking nanay, ng aking tiyahin, kung paano magdasal. At nasundan ito nung nag-aral. Sa pag-aaral sa elementarya, mayroon tayong mga guro na tumuturo sa atin ng mga aral ng ating simbahan, yung mga katekista. Alala ko pa na tinuturuan tayo ng pinaka-basic na ang tanda ng cross, magdasal ng Ama namin, Aba Ginong Maria, Santa Maria, luwalhati sa Ama, at kung ano pa. At tinuturuan tayo ng pinaka-basic na mga katuruan ng simbahan. Ilan ang Diyos? Sino ba si Maria? Ang aklat sa Biblia, napakaganda ng mga alaala ko doon sa mga katuruan na yon. At naipagpatuloy ito sa pamagitan ng pagsisikap hanggang nakabisado na alam mo na talagang magdasal kahit nakapikit ka pa, kahit ano pang gawin. Pinagdadasal mo ng may buong puso at ng may buong katapatan.
Kaya minsan nakakalungkot na marami sa mga kabataan ngayon hindi marunong magdasal. Ano ba ang ginagawa ng ating mga magulang? Ng ating mga lola, ng ating mga tiyahin, mga tiyuhin? Pwede ba nating masabi na posible hindi nila tinuruan ang kanilang mga anak, ang kanilang mga apo, ang kanilang mga pamangkin dahil hindi sila marunong magdasal mismo? Nakakalungkot, no? Sana pagsikapan natin. Huwag lang tayong magsikap na matutong magdasal kung tayo ay nag-a-apply na magpakasal, no? Dahil minsan pinapadasal tayo ng pari. Kung mayroon tayong iniisip na magpabinyag o magpakumpirma, no? Kumpil, doon pa tayo magsikap na magdasal. Then for the sake of that requirements, then we will try our best to really, memorize the prayer, and after that, no more. So, nakakalungkot. Sana mga kaibigan, maging bahagi ito ng ating buhay Kristiyano, yung panalangin. Ang pagdadasal ay hindi ito pwedeng ipilit sa isang tao. Ikaw mismo, tayo mismo, bilang Kristiyano, bilang alagad, bilang anak ng Diyos. Hindi na kailangang paalalahanan pa upang magkaroon ng malalim na ugnayan sama sa Panginoon sa pamamagitan ng mga panalangin. Sana sa ating panalangin, huwag nating kalimutan na ipagdasal ang ating mga kapatid na humihingi sa atin ng mga panalangin. Ang mga kapatid nating may sakit, ang mga kapatid natin na nasa bahay pagamutan, yung mga nawala ng pag-asa, yung mga malapit ng mamatay, yung mga kapatid nating patuloy na nagsisikap sa kanilang buhay, yung mga walang hanap buhay, yung mga walang makain, yung mga nagtatrabaho sa mga malalayong lugar, yung mga lumalakbay sa karagatan, yung mga nananabik sa kanilang pamilya, but dahil sa pangangailangan lumayo sila, ipagdasal natin. Yung mga kapatid natin na nagtatrabaho alang sa kapayapaan, ang mga kasundaluhan, ang mga kapatid nating mga pulis, lahat, no? Ang mga lideres natin sa lokal na pamahalaan, ipagdasal natin tayong lahat. Isa sa ating mga obligasyon ay ang ipagdasal ang bawat isa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Isus, turuan mo kaming magdasal, turuan mo kaming manalangin. At ang panalangin ito ay aming maisabuhay. Amen.